Pero magpatuloy po tayo sa pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos sa hapon pong ito. And bago po tayo magsimula, minsan pa tayo po ay bumuka at manalangin. And aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, sa hapong ito, dalangin namin, Lord, ang patuloy na samahan mo kami, Panginoon, bigyan mo kami ng sapat na kanuwan upang mabatid namin ang mga mensahe na nais mo sabihin sa amin sa hapong ito. Ang pangalan po Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa atin. Ang hapon po ay pinagpatuloy natin ang pinag-aaralan po natin sa linggo pong ito. Ito po ay ang 7 ways to shut the door on the enemy. Amen po. Sa atin po mga Kristyano, hanggang sa maiiwan kang nakabukas sa pintuan, sa awal, naalaw siya na pakialaman ka. Ulitin ko po, hanggat meron kang amen po, na hinahayaang nakabukas para sa kaaway, inaalaw mo siya na pakialamanan ang buhay mo. Amen po. At ang mga pintuang nakabukas na ito, ang mga example po nito ay katulad ng pintuan ng hindi pagpapatawad, pintuan ng galit, pintuan ng sama ng loob, tampo, pintuan ng las, amen po, at iba pa. Amen po. At itong mga pintong ito ay nagsisilbing invitation po sa kaaway. Ito po ang nagsisilbing mabango sa kaaway para po tayo ay kontrolin, tayo ay pasukin. Amen po. At sa week nga po na ito, tinuro po sa atin, amen po, at patuloy na tinuturo ang mga pamamaraan upang maisara natin ang mga pintuan pong ito. Amen po, nung Monday, tinuro po sa atin ni Pastor Maya ang number 1, yung sabi doon, stand in Christ's authority. Amen po, tayuan mo ang authority. Amen po, yung otoridad na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Amen po. Ang number 2 at number 3 ay tinuro po sa atin ni Pastora Iyam. Ang sabi po doon, resist and don't entertain. Amen po. Tinuro niya po sa atin na ibig sabihin ng resist ay lumaban ka. Amen po. Ayawan mo. Amen po. Number 3, speak God's truth out loud. Amen po. Ipanlaban mo palagi ang salita ng katotohanan ng Diyos sa kaaway. Amen po. Every time na nandyan ang bulong. Amen po. At number 4 at number 5, tinuro po sa atin ni Pastor Ayan Juan, sabi po doon, close the door completely. At yung number 5, put on the full armor of God. Amen po. Isuot mo yung baluti. Amen po, na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ngayong hapon pong ito, nandito na po tayo sa number 6 and number 7. Dito po sa number 6, 7 ways to shut the door on the enemy. Declare your new identity. Amen po. Sabihin po natin, declare. Pag sinabing declare, ipahayag mo. Sabihin mo. Amen po. Dito po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, sabi po dito, kung sino man ang nakay Kristo, siya'y isang bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Amen po. Sinasabi po sa atin dito na ang lahat na nakakilala sa Panginoon, amen po, ikaw ngayon ay isa ng bagong nilalang. Amen po. Alam po natin, nung tayo po ay wala pa kay Jesus, amen po, hindi pa natin siya tinatanggap bilang Diyos sa tagapagligtas, amen po, kahit ba gaano ka kagandang lalaki, kagandang babae, amen po, ang sa spiritual na paningin, amen po, tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. Amen po. Pero the moment na tayo po ay makakilala sa Panginoon at tanggapin natin sa puso natin ang Panginoong Jesus, amen po, tayo po ay nagkaroon ng buhay. Amen po, tayo ay ipinanganak na muli. Mula sa kamatayan, tayo ay tumawid patungo sa buhay. Amen po, kaya nga ang tawag po sa atin ay born again. Ibig sabihin, nagkaroon ka ng panibagong simula. Amen po, ang sabi po ng verse po na binasa natin, ikaw ngayon ay bago na. Amen po, lumipas na ang dati. Amen po, pero ang kaaway po ay hindi papayag ng basta-basta na lang. Amen po, habang ikaw ay lumalakad sa Panginoon, mapapansin
po natin always i-remind ka ng kaaway sa buhay. Sabi po, nandito ka, ganyan ka, may torture ka niya na hindi ka dapat sa ng makasalan ka. Hindi ba ganito ka? Hindi ba ganyan ka? Hindi ba ikaw ay sinungaling? Hindi ba ikaw ay magnanakaw? Amen po, ibabalik sa iyo ng kaaway yung dati mong kalalagayan. Amen po. Oh. Pero naalala ko po yung isang passage na nabasa ko po. Ang sabi niya, every time na ipapaalala sa iyo ng kaaway ang nakaraan mo, i-remind mo siya sa future niya. Amen po. Ulitin ko po, every time na i-remind ka ng kaaway, ipapaalala niya sa iyo yung mga nakaraan mo, yung mga pagkakamali mo. Amen po. I-remind din natin sa kanya yung future niya. Amen po, yung kahihinatnan niya. Amen po. Kailangan mong i-declare sa kaaway na hindi na ako ganito, hindi na ako ganyan. Amen po. At may mga pagkakataon na yung laman natin, amen po, ay hahanapin yung mga dati mong ginagawa. Pero katulad ng sinasabi sa atin dito, kailangan mong i-declare. Una, sa sarili mo. Pangalawa, sa iba. At pangatlo, sa demonyo na hindi na ako katulad ng dati. Ako ay na-born again na. Ako ay isang bagong nilalang na. Amen po. At sa pag-declare mo ng bagong ikaw, you have to acknowledge what you are leaving behind. Kailangan alam mo, amen po, aware ka na itong mga bagay na ito ay hindi mo na babalikan. Amen po. Yung mga bagay na inalis na sa iyo ng Diyos, amen po, ay hindi mo na babalikan. Amen po, huwag ka nang babalik doon sa Egypt na pinag-alasan sa iyo ng Panginoon. Amen po, tuloy ka lang. Amen po. Huwag kang maging katulad ng mga Israelita na matapos silang alisin doon sa Ehipto. Amen po. Nung maka-encounter sila ng struggle, ang sabi nila, babalik na lang ulit ako doon. Amen po. Huwag mong gustuhin na bumalik doon sa dati mong buhay. Kung saan ka iniligtas, kung saan ka inalis ng Panginoon. Anong babalik doon sa lugar ng pagkaalipin? Amen po. Magpatuloy ka ngayon sa panibagong buhay na ibinigay sa iyo ng Panginoon. I-declare mo sa sarili mo. Amen po. Hanggang sa maniwala ang puso mo. Amen po. Sabihin mo sa kaaway, hindi na ako babalik sa dati. Amen po. Ako ay binago na ng Diyos. Meron na akong bagong identity. Amen po. Hindi na ako ganito. Hindi na ako ganyan. Amen po. Ulitin ko po ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Kung ang sino man ay na kay Kristo, amen po, kung sino man ay nasa Panginoong Hesus, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Amen po. Kaya nga po, ay isa sa significance ng baptism sa tubig, hindi po ba? Kapag inulubog na ang isang Kristiyano doon, amen po, yung dating siya ay naiiwan doon sa ilalim at pag-ahon niya, siya ay isa ng bago. Amen po, yun ay public declaration. Amen po, na hindi ko na pinipili ang sarili kong kagustuhan, hindi ko na pinipili yung dating ako, kundi ang pinipili ko na ay yung kalooban at si Kristo sa buhay ko. Amen po, isa ng bagong nilalang. Amen po, At may nabasa pa po ko, sabi po dun sa isang post, sabi niya, telling me of my past is like an abandoned house. I don't live there anymore. Amen po. Kung sasabihin mo sa akin, amen po, yung mga nakaraan ko, ibabalik mo sa akin. Amen po, yung mga pagkakamali ko. Sabi niya doon, ang tinutukoy mo isang abandonong bahay. Amen. Sabihin, hindi na ako naninirahan dyan. Umalis na ako dyan. Amen po. At nagsimula na ako sa panibago. Amen po. Naulitin ko po, every time na dinidikdik ka ng kaaway, amen po, dun sa mga past mistakes mo, amen po, dikdikin din natin siya dun sa katotohanan, ang sabi ng salita ng Diyos, ako ay isang bago ng nilalang. I am a new creation. Amen po. Nalala ko po yung isang tao, amen po, na baguhan lang na Kristiyano. Amen po. At siya po ay inalok, amen po, sa palengke ng nagtitinda po ng isang alcoholic wine. Amen po. Inaalok siya ng mga nagtitinda na, tikim po kayo.
Retaste po ito, baka magugustuhan niyo po. At nililigawan siya nung tindera na tikman niyo po, sige na. Alam niyo po, ang sagot nitong baguhang Kristiyano na ito, sabi niya, ay, hindi po yan pwede sa amin. Kasi born again na po kami. Amen po. Nandun yung pagde-declare niya. Amen po. Na, ay, hindi na ako dyan, hindi na ako para dyan. Amen po. May panibagong buhay na ako. Amen po, hindi na ako diyan, hindi na ako para diyan. Amen po. Sabi nitong tao to, ay hindi po kami pwede diyan kasi born again na po kami. Amen po. Number 6, declare your new identity. Amen po. Para maisarado ang nakaraan mo. Amen po. Declare your new identity. Amen po. At number 7 po, ang sabi dito, stay in the light. Amen po, manatili ka sa liwanag ng Diyos. Dito po sa 1 John chapter 1 verse 7, basahin po natin, ang sabi po dito, ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag, na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan. Amen po. Ulitin ko po. Ngunit kung tayo lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Amen po. Sabi doon, manatili ka sa liwanag ng Diyos. Amen po. Mga kapatid, walang kapangyarihan ang kadiliman. Amen po. Sa liwanag. Amen po. Kayang i-overcome. Amen po ng liwanag ang kadiliman. Pero kahit kailan, hindi ma-overcome. Amen po ng kadiliman ang liwanag. Amen po. Kaya nga po kapag madilim ang isang kwarto, isang lugar, kapag nagsindi ka na ng ilaw, kadiliman, mawawala. Amen po. Pero kapag wala na ang liwanag, amen po, saka dumarating ang dilim. Amen po. Kaya mga kapatid, kailangan manatili tayo palagi sa Panginoon. Huwag kang lalayo, huwag kang aalis. Amen po. Sabi ito, lumakad tayo, magpatuloy tayo doon sa liwanag ng katotohanan na nagmumula sa Panginoon. At ang sabi pa po ng 1 John chapter 5, 1 John chapter 1 verse 5, God is light and in Him there is no darkness at all. Sa Diyos ay walang kadiliman. Amen po. Naalala ko po yung kwento ni Jesse Duplantis, kung di po ako nagkakamali. Nung siya po ay dinala ng Diyos sa langit upang ipakita sa kanya ito. At ang sabi niya, nakita niya doon sa langit na sobrang ganda ng mga bulaklak, ng mga puno, at maging sila ay nagsusway, umaawit sa Panginoon. Amen po. Pero isang bagay ang napansin ni Jesse Duplantis. Ang sabi niya, bakit ganon? Sabi niya, nakikita ko yung mga halaman, pero bakit wala silang anino? Amen po, yun ang katangi-tanging bagay. Isa sa mga katangi-tanging bagay na napansin niya. Yung mga puno, walang anino. Yung mga tao na nagdaraan, walang anino. So, napatanong siya sa isip niya, bakit walang shadow? At alam niyo po, sumagot sa kanya ang anghel. At kinote po itong 1 John chapter 1 verse 5 na ang sabi niya, ang Diyos ay liwanag at sa Diyos ay walang kahit anong kadiliman. Amen po. Sa langit, walang kadiliman. Amen po. At sa ating mga Kristiyano, hindi dapat manatili sa atin ang kadiliman, bagkus ay manatili sa atin ang liwanag na nagmumula kay Kristo. Stay in the light. Amen po. Kaya kapag humihiwalay ka na sa Panginoon, di po ba, nagiging magulo yung isip mo. Amen po, nawawala yung peace of mind. Amen po, nagkakaroon ng kaguluhan dun sa loob mo. Amen po, bakit kasi nawawala na eh. Amen po, kaya ang advice po sa atin, amen po, sabi niya ng 1 John chapter 1 verse 7, kung lumalakad ka sa liwanag, amen po, katulad niya, ng Diyos na sinusundan natin. Amen po, na nasa liwanag. Sabi niya, may pakikisama tayo sa isa't isa at ang dugo ni Jesus. Amen po, na kanyang anak ang lumilinis sa atin. Amen po, dahilan sa nag-i-stay sa atin ng liwanag ni Kristo. Amen po, yung ito magpapanatili sa atin. Amen po, na mapalayo tayo. Amen po, dun sa kasalanan. Amen po, dun sa
anumang karumihan. Ito ang magpapalayo po sa atin. Amen po. Kaya po, naalala ko din po yung bilin na ni Jesus kay Mary Baxter. Maalala po natin sa mga nakakatanda pa po ng magazine na 40 Days in Hell. Amen po, nung dinala si Mary Baxter dun sa hell, amen po, nandun yung takot sa kanya, nandun yung pangamba niya, amen po, sa terror na nakikita niya. Amen po, nakikita niya yung kasamaan, nalalasahan niya yung kasamaan, kamatayan, kadiliman, doon sa lugar ng impyerno. Pero ang bilin sa kanya ni Jesus, ang sabi niya, lumapit ka lang sa akin. Dito ka lang sa akin. Huwag kang lalayo. Amen po. At every time na lalapit si Mary Baxter sa Panginoong Jesus, yung pangamba niya ay nawawala. At ang sabi niya, dahilan sa ang Panginoon ay nagliliwanag. Amen po. At nandun siya sa cover ng Panginoon. Amen po. Siya ay nandun sa loob ng liwanag ni Jesus. Sabi niya doon, hindi sila nakikita ng mga demonyo. Amen po. Kapag ikaw ay nasa liwanag, amen po, hindi ka magagalaw ng kaaway. Amen po. Bakit kasi hindi kayang lumapit ng mga demonyo, ng kaaway, sa mga tao na nagniningning sa kaliwanagang nagmumula sa Panginoon. Amen po. Yan, sabi po ng number 7, stay in the light. Amen po. 7 ways to shut the door on the enemy. Amen po. Mga pamamaraan na kailangan mong gawin para maisarado mo ang pintuan sa kaaway. Amen po, hindi mo siya maalaw, hindi mo siya mapahintulutan sa buhay mo. Sabi dito, ang number 6 na paraan, declare your new identity. At number 7, stay in the light. Amen po, manatili ka lang sa Panginoon. Kahit anong mangyari, no matter what it costs, stay ka lang sa Panginoon. Amen po. Sige po, magandang hapon po muli sa bawat isa po sa atin. And sa pag-close po natin, tayo po ay manalangin. And aming Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, sa hapong ito, salamat Lord sa mga salita mo. Also, salamat sa panibagong buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin, sa panibagong pagkakataon, Panginoon. Lord, magpatuloy kami sa buhay na to, nakasama ka namin. Hindi na kami katulad ng dati, kundi kami ay mga bagong creation mo na, Panginoon. At Lord, ang panalangin namin, magpatuloy kaming lumakad sa liwanag na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dahil Lord, ikaw ang Diyos na makapag-iingat sa amin sa lahat ng gawa ng kaaway, O Diyos. Lord, patuloy na nagpapakover kami sa iyo ng banal mong dugo mula ulo hanggang talampakan, Panginoon, at nagpapaingat kami, Panginoon, sa iyong malabay na pakpak, O Diyos. Salamat, Panginoon, purihin ka, dakilain ang pangalan mo sa pangalan ni Jesus. Amen.